Palagi niyang sinasabi sa akin na alalahanin ko daw na hindi kami totoong mag-asawa. Hindi kita mahal at wala kang karapatang magselos dahil pinanagutan niya lang naman ako dahil takot siyang mareklamo. At ang letter sender natin ngayon ay nagre-request na itago daw natin siya sa pangalang Gigi. Siya po ay 35 years old ngayon. Nabuntis siya sa edad na 24 ng kaniyang boyfriend na itatago na lang natin sa pangalang Pogi na isang sundalo. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki pero bago pa sila ikasal ay napag-usapan na nila ang tungkol sa annulment na ifa-file nila pagkatapos ng 3 taon. Wala namang naging choice si Gigi kaya pumayag na lang siya dahil ang importante para sa kanya ay makasal na silang dalawa para hindi siya maging kahiya-hiya sa kanilang baryo. Sobrang gwapo daw ni Pogi pero nuknuka naman ang pagiging babaero at sa tuwing nababalitaan niya ng bababae si Pogi ay palaging may sinasabi sa kanya na alalahanin mong hindi tayo totoong mag-asawa, hindi kita mahal kaya wala kang karapatang magselos. Kaya sa tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, hindi umuwi sa bahay nila si Pogi kundi sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi na rin nagsusuporta ng financial si Pogi sa kanilang pamilya dahil ang katwiran ni Pogi kaya naman daw magtrabaho ni Gigi. Umabot ng 7 taon ang kanilang pagsasama hanggang sa nag-file na sila ng annulment. At sa loob ng 7 taon na yon, itinuring ni Gigi na tunay na asawa si Pogi dahil mahal na mahal niya si Pogi. Mabait kung sa mabait naman daw talaga si Pogi, wala lang daw talaga siyang pera at magaling siyang makipagkapwa-tao pero hindi siya mabuting asawa. Kagaya na lang ng palagi nakangiti si Pogi sa ibang tao pero kay Gigi ay hindi. At inaamin naman ni Gigi na hindi rin siya wife material dahil kahit sarili niyang anak ay hindi niya kayang alagaan. Uli lang lubos si Gigi dahil wala na siyang mga magulang, wala rin siyang mga kapatid kaya masasabi niya na si Pogi lang ang kanyang naging pamilya. At bago pa nag-file ng annulment si Pogi, nalaman ni Gigi na meron palang ibang babaeng nabuntis si Pogi na kasamahan niya mismo sa trabaho. Pero todo tanggi si Pogi kesyo hindi naman daw yung totoo at kumakalat lang ang chismis. Pero umamin ang kapatid at mga magulang ni Pogi kay Gigi dahil nabalita na dumadalaw mismo ang babae sa kanilang lugar. At kasama ng babae na yon ang anak nila ni Pogi kaya sobrang sakit nun para kay Gigi. Kaya noong nag-file na ng annulment si Pogi, nasabi ni Gigi na ito na ang panahon para maka-move on. Pero pagkalipas ng 3 taon, wala pa ring naging desisyon ng korte, nagkagusto na si Gigi sa iba at pumayag na siya na maligawan at nagkaroon na siya ng ibang boyfriend. At ang bagong boyfriend ni Gigi ay itatago na lang natin sa pangalang Juan na sobrang bait lang sa umpisa. Dahil ilang buwan pa lang silang nagli-live-in ni Juan ay lumabas na ang kanyang tunay na ugali. Aminado naman si Gigi na sobrang tamad niya pagdating sa gawaing bahay kaya sa tuwing umuwi sa bahay nila si Juan, hindi pa siya nakakapagluto at hindi pa siya nakakapaglinis ng bahay. Kaya pagdating pa lang ni Juan galing ng trabaho, siya pa ang magluluto at maglilinis ng kanilang bahay kahit pagod siya sa trabaho. Hanggang sa nabuntis ulit si Gigi at naging doble pa ang kanyang katamaran na halos ayaw niya ng kumilos at ayaw niya na ring maligo. Naging sobrang selan din kasi ng kanyang pagbubuntis at paglilihi pero sinasabi ni Juan na kaartehan niya lang yon. Hanggang sa palagi na silang nag-aaway ng hindi dahil sa katamaran ni Gigi kundi dahil sa sobrang pagiging babaero ni Juan. Madalas na kasing mahuli si Juan na kinakausap ang kanyang ex-girlfriend at sa tuwing tinatanong niya naman ay wala lang yon dahil past is past. Kaya napapatanong naman si Gigi bakit kailangan niya pang kausapin ng kanyang ex at sagot naman ni Juan ay friends lang talaga sila. Kaya doon galit na galit si Gigi dahil sa tuwing hindi pala sila magkasama sa bahay ay palagi kinakausap ni Juan ang kanyang ex-girlfriend. Kaya sa sobrang galit ni Gigi ay bigla na lang siyang nagwala kaya laking gulat niya nang bigla na lang siyang jombagi ni Juan. Natulala na lang si Gigi kahit hindi naman niya talaga ininda ang sakit pero ito ang unang beses na nagawa siyang sakta ni Juan. Pananakit na never niyang naranasan sa kanyang mga magulang pati na rin kay Pogi. Wala nang ibang nagawa si Gigi kundi humiga na lang at umiyak pero kinabukasan nagpaliwanag sa kanya si Juan kung bakit niya nagawa yun. Nagwawala na daw kasi siya kaya nakakahiya daw sa kanilang kapitbahay kaya ginombag niya para tumigil na si Gigi. Pero naulit pa nang naulit ang pananakit na ginagawa sa kanya ni Juan at walang ibang dahilan kundi ang babae na kanyang pinagseselosan. Pero noong huling pag-aaway nila ni Juan ay binlock na ni Juan ang kanyang ex-girlfriend at nagbura na rin siya ng Facebook. Sa ngayon ay 4 na buwan ng buntis si Gigi pero naguguluhan pa rin siya dahil palagi niyang naiisip ang ginawang pananakit sa kanya ni Juan na umabot ng 3 beses. Parang bigla na lang siyang nanliit at gusto niya na sanang hiwalayan si Juan pero naiisip niya na magiging broken family na naman sila. Ang problema ko po talaga kay Juan ay ang pagiging magaan ng kamay niya dahil palagi niya po ako nasasaktan pero ang pagiging babaero niya ay nawala na. At ang katamaran ko sa gawaing bahay ay palagi niya pong pinupuna kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Yung tungkol muna sa pananakit na ginagawa ni Juan, ito ay aking point of view lamang. Kapag nakasanayan na kasi ng isang tao na manakit siya, parang sobrang liit ng tsansa na mabago niya yon. Kasi nasasanay siya na sa tuwing nagagalit siya ay pwede siyang manakit at nagagawa niya yon. Lalo na kung nagawa niyang manakit ng una at nasundan pa, parang yun na kasi yung magiging way of expression niya ng anger. Kung hindi mo kayang makipaghiwalay sa kanya dahil ayaw mo na maging broken family ulit kayo, bakit hindi mo siya subukang ipablatter? Para magkaroon naman siya kahit konting takot lang na anytime na sinaktan kanya ulit ay pwede mo siyang ipakulong. At tungkol naman dun sa pagiging tamad mo sa gawaing bahay, hindi naman pwedeng habang buhay
na ganun. Kailangan kasi mag-a-adjust din tayo kahit nahihirapan tayong gawin yung isang bagay dahil alam mong kailangan mong gawin, gawin mo. Hindi naman kasi natin kailangang tapusin lahat ng trabaho sa loob ng bahay sa loob ng isang araw. Pwede naman kahit unti-unti lang. Kasi kahit sino naman tao, yung pagod ka na maghapon sa trabaho, tas pagdating mo sa bahay, ikaw pa yung magluluto at maglilinis, nakakainit talaga yun ng ulo. Kaya dapat mag-adjust ka din kahit papano, magtulungan kayo.